Dumarami ang nagpapa-bulletproof ng sasakyan habang papalapit ang eleksyon 2016. Ang kadalasang mga parokyano, mga politiko mula sa mga lugar na itinuturing na election hotspots. May report si June Veneracion. Pinaputukan ng mataas na kalibre ng baril ang salamin, pero hindi tumagos ang bala. Bullet-resistant windshield ang tawag dyan. Isa yan sa mga ginagarantiyahan ng mga nasa armoring business sa kanilang mga kliyente. Sa ganitong negosyo, may panahon daw na matumal. Meron ding malakas. Pero ang peak season daw talaga kapag papalapit na ang eleksyon. Kaya sa pagawaan na ito ng mga bullet-resistant vehicle, pila ang mga sasakyan. 1 year before and after, ang armoring po natin medyo boom po. Kasi siguro po dahil dun sa pagdating po ng eleksyon, meron pong need po yung mga politician. Karamihan daw sa mga nagpapagawa ay mga politikong taga Mindanao, Northern at Southern Luzon, mga lugar na madalas mainit ang eleksyon. Noong 2013 elections, halos 900 bayan ang tinukoy ng PNP ng mga election hotspots. Mahigit kalahati yan ang lahat ng lungsod, bayan at munisipalidad sa bansa. Di lang daw mga matataas na opisyal ang kanilang kliyente dahil kabilang dito, ilang kapitan ng barangay. Sa pagawaan na ito, kalahati ng mga kliyente ay politiko. Ang isa pang kalahati ay mga negosyanteng Chinoy. Tuwing nalalapit daw kasi ang eleksyon, nangangamba ang ilang negosyante na baka mabiktima sila ng kidnapping. Sa mga naunang report, ang kidnapping ay isa umano sa mga pinagkukunan ng campaign fund ng ilang tiwaling kandidato. Protection po para sa kanila. At baka hindi rin para sa kanila, para sa mga bata rin, sa mga anak nila. Ang pinakamahal na parte ng isang armored vehicle ay ang mga salamin nito, lalo na ang windshield. Ang windshield na may sukat na 39mm hanggang 42mm, nagkakahalaga yan ng 400,000 hanggang 500,000 pesos. Ang pagpapa-armor ng buong sasakyan ay pumapalo sa 2.2 million hanggang 3.6 million pesos. Mahal daw talaga dahil ang mga materyales ay imported pa mula sa Amerika. June Veneracion, GMA News.